Yan, isang magandang umaga sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa ating Panginoon. Na 19 na tayo. At ngayon nga po, ay maririnig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapatid na nandyan lamang sa tabi-tabi. Walang iba kung hindi si Sister Leonida Cedron Maranan. Good morning po sa lahat. At ako ay iniisip ko kahapon, nung dumating tayo galing sa patay, sabi ko, ako ba ang sharer, ang naisip ko 29 pa yata. Buti na lang si Pastor ay nag-chat. So, maraming salamat muli. At ako ay samahan ninyo sa pagdulog sa ating Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, ikaw na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na hindi nagbabago, tapat, kailanman. Aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu, lumalapit po ako sa iyo, O God, at humihingi ng kapatawaran, O Lord, sa aking mga nagawang kasalanan, Panginoon, upang maging kalugod-lugod ako sa iyong harapan, Panginoon, at salamat sa pagkakataon ito na muli, Panginoon, ay gagamitin mo ang aking mga labi, O God, upang maghayag ng iyong mga salita, O Lord. At patuloy mo, Panginoon, na bless ang salita mo na aming mapag-aralan, O God. At ang mensahe, Panginoon, na ibigay mo sa bawat isa, Panginoon, ay ihayag mo ng may kalinawan, O Diyos. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. So, punta tayo sa Isaiah 54 verse 2 and 3. Sabi po dito ay, gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kortina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon, pahabain mo ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, ang kinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa. At pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. So, ito na naman ang isang bigay ng Diyos na instruction sa atin at utos sa atin. Sabi niya nga po ay gumawa tayo ng mas malaking tolda. Parang pinag-prepare tayo ni Lord para sa maraming kaluluwa. So dapat magiging atin na talaga yung kabilang lote para ma-expand natin yung ating church. So, para ma-expand natin yun, siyempre yung blessing ni Lord, ibubuhos niya yun sa atin. Kaya sabi niya ay, gumawa daw tayo ng mas malaking tulda. So, di ba ang tulda ginagamit sa paggawa ng bubong? So, yun ay isang instruction ni Lord na palaparin ang ating tulda. Sabi niya rin ay palaparin mo ang kortina niyon. Ano ba yung mga kortina? Pantakip doon sa pwedeng mainit, pwedeng malamig, pwedeng mahangin. So, pantakip doon sa mga hindi kalugod-lugod na gawain ng kaaway. So, ito ay isang proteksyon para sa atin, di ba? Yung kortina. Sabi niya din huwag mo lagyan ng hangganan ang dakong iyon. So, magiging unlimited pala yung buhos ng Lord. Kaya wag natin lagyan ng hangganan. Pahabain mo ang mga tali. Ano ba yung mga tali? Yung ating mga pasensya. Pahabain natin ang ating pasensya. Pahabain natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Di po ba?
palawakin, pahabain, at isa pang instruction niya ay ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. So ito yung pundasyon ng ating pananampalataya upang hindi tayo basta-basta matinag sa mga bagay na nakikita natin, naririnig natin, o mga pagsubok sa ating buhay. Kaya kailangan yung ating pananampalataya ay lalo nating palalimin, patatagin, at yung pundasyon ng ating pananampalataya ay napakahalaga na ating kailangan patibayin. So, bakit daw? Sabi niya, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Sino na nga ba yung mayroong prophetic name na, parang Sister Nimpa yata yun? Ano na nga yung prophetic name mo, Sister Nimpa? World Class Leader. Oh, di ba? Ito na yon. Kaya sabi niya, kakalat kayo sa buong daigdig. Ang aangkinin ng iyong lahi ang ibang mga bansa. Di ba? So, kasi gaya nga nung na yung ating, yung Pilipinas daw ang magpapadala ng mga lingkod ng Diyos sa ibang bansa. So, gano'n. Isa na yung Sister Nimpa, kaya ayusin na ang passport. Kaya pala passport ang pinag-uusapan natin kanina. Ayos-ayos na ng passport. At panananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwan. So, yung mga unbeliever ni Lord, iiwanan nila yung mga lungsod doon upang makuha ng Panginoong Hesus o ibibigay ito sa ating Panginoong Hesus. Napakaliwanag po na sinabi niya dito na yung instruction niya, sa bawat utos sa atin ng Panginoon, binibigyan tayo ng instruction. Di po ba? Kailangan na talaga natin na makinig mabuti upang masunod natin ang kanyang mga pinag-uutos at ang kanyang instruction. Kasi kung pinapagawa siya sa atin at hindi naman tayo nakikinig sa mga instruction niya, maaring magawa natin ay yung sarili nating kagustuhan. So, hindi magiging matagumpay pag sarili nating kagustuhan ang ating gagawin. Kaya dito sabi niya nga, huwag daw lagyan ng hangganan ang dakong iyon. So, alin ba ang dakong iyon? Tulad ng sabi niya na sa buong daigdig, ipangalat natin ang kanyang mga salita. Hindi lang naman face-to-face dahil may mga na nga ngayon, gaya nitong ating ginagawa. So, napakadali na pong mag-share kahit na hindi natin sila nakikita or kahit online lang natin sila nakikita, kaya-kaya na nating mag-share ng kanyang mga salita. So, dapat maging handa tayo lagi kasi may mga pagkakataon talaga na ang Diyos ay magbibigay ng tao na babahaginan din natin ng mga kanyang mga salita on the spot. Kaya kailangan kahit John 3:16, may bahagi natin dahil yon ang napakahalaga na masabi natin na mahal sila ng Panginoon at yun ay isang malaking bagay na marinig nila mula sa salita ng Diyos. Ano ba ang desire ng Lord para sa atin? Di ba? Ang desire ng Lord para sa atin, isa ito sa desire ng Lord para sa atin ay ma-enlarge natin yung ating territory. Hindi lang mananatili na nasa nasa kapaligiran tayo o nasa kapitbahay tayo. Kailangan talaga maglalakad din tayo papunta sa mga sulok-sulok ng Santissimo. Kaya kahit na masakit nga ang tuhod, masakit ang paa ay kailangan yon. Pero ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa atin upang magawa natin yung kanyang pinapagawa natin. So, sabi nga niya dito,